Hi guys! Welcome sa ating YouTube channel guys. Ngayon andito pa din ako sa bahay dahil sa sa ubo ko guys, hindi pa magaling. So, meron pong nagtanong sa akin, isang friend ko sa YouTube. Sabi niya sa akin, may nagtanong taga ibang bansa siya. Ang tanong niya sa akin guys ay, ate, pagkasal ka ba sa ibang bansa sa foreigner, dapat bang iparegister yung kasal nyo sa Philippine Embassy kung saan bansa kayo nakatira? Yan ang tanong niya sa akin. Ngayon, sasagutin kita sis. Ang sa akin, ang opinion ko, depende sa'yo yun kung gusto mong iparegister yung kasal nyo sa Philippine Embassy kung saan bansa kayo nakatira. Kasi, pag ipinaregister nyo yan sa Philippine Embassy yung kasal nyo, automatic yan, nakaregister din yan through, siyempre, sa Philippines, no? Ngayon, ang disadvantage ng kasal kayo ang disadvantage ng ipa-register nyo ang kasal nyo sa Philippine Embassy ay may hirapan kayong ma-divorce. Kung ayaw nyo na sa isa't isa or kung may problema ka sa asawa mo sa foreigner, mahirapan kayong mag-divorce sa Philippines or annulment. Katakot-takot na papers processing ang gagawin nyo. Pag pinaregister nyo ang kasal nyo sa Philippine Embassy. Ngayon, ang advantage naman ng hindi nyo ipaparegister yung kasal nyo sa Philippine Embassy ay madali kayong makapag-apply ng divorce kung saan bansa kayo kinasal, madi-divorce kayo kaagad. Wala kayong problema sa Pilipinas. Kaya iyan ang sagot ko kasi karamihan ng mga Pilipina, kasi dati hindi ko rin yang alam. Ngayon, karamihan sa mga Pilipina na nagkapag-asawa ng foreigner ay hindi rin alam kung dapat bang iparegister ang kasal nila sa Philippine Embassy. So, depende sa inyo yon guys. Kung gusto nyo iparegister sa embassy, nasa inyo yon. Kung ayaw nyo naman, wala namang problema yon. At least, madi-divorce ka agad kayo doon sa bansa na kung saan kayo kinasal. So, kaya hindi ko kayo, excuse me, kaya hindi ko kayo mabibigyan ng tamang kasagutan dyan kasi depende sa inyong mag-asawa yun kung gusto nyong iparegister sa Philippine Embassy or hindi. Kasi wala namang problema yun pagkasal kayo sa ibang bansa at hindi nyo pina-register sa Philippine Embassy yung kasal nyo, wala namang problema yun. Kahit ilang taon pa kayo, walang problema yung guys. Kaya sa inyo yun, depende sa inyo yun. Pero kung ako ang tatanungin nyo, sa opinion ko, para sa akin, hindi na kailangan iparegister pa sa Philippine Embassy kung kasal ako dito sa ibang bansa. Kasi, pag dito ka kinasal, halimbawa, andito ko sa Germany, no? Dito guys, madali ka ma-divorce, no? Madali ka ma-divorce. Ngayon, kung pina-register mo yan sa Philippine Embassy, divorce ka dito, napakadali. Pero pag sa Pilipinas, hindi madali. Ang daming problema na magpapa-annulment kayo doon. Tapos, ang mga papeles pa, ganito, ito kunin mo, ganyan-ganyan. Tapos, pera dito, pera doon. So, ano ang gusto nyo? Kung saan kayo may convenient, bahala kayo. Basta ang sa akin, doon sa nagtanong sa akin, nasa inyo yon. Kung gusto nyo o ayaw nyo. Kung gusto nyo, pwede rin. Kung ayaw nyo, okay lang. Pero sa akin, mas maganda na lang
wag na. Kasi, problema pa yan, di ba? Alam nyo naman sa atin guys, pag nag-apply ka doon ng trabaho lang, ang daming cheche-bureche, yan pang divorce, na mag-annulment ka. Ang dami-dami dyan. Meron akong friend, pinaregister niya dito sa sa Philippine Embassy, dito sa bansa kung saan ako nandoon. Tapos dito, 1 week lang na divorce na sila. Sa Pilipinas guys, 1 year na, hindi pa sila na-approvean yung kanilang applying for annulment. No, ang dami daw inihingi sa kanila ganito. Syempre, kung nagwo-work ka sa ibang bansa, wala kang time mag-asikaso ng mga papers mo sa Pilipinas. Kaya nasa inyo yun kung anong gusto nyo, pa-register nyo sa Philippine Embassy, yung kasal nyo ng asawa mong foreigner, or hindi. Kaya yan lang ang aking kasagutan. Depende sa inyo yun kung gusto nyo o hindi. So guys, sana makatulong itong impormasyon na to sa inyo. Doon sa nagtanong sa akin, sinagot ko na yan sis. Na ayan, bahala ka, depende sa iyo yun. Kung gusto nyong ipa-register yan na sa Pilipinas. Kasi nga, syempre pag naka-register yan sa embassy, ayan, ikaw, pag-apply ka ng annulment doon, ang tagal. Tapos, hindi ka pa pwede magpakasal sa susunod mong, magkaiwalay kayo ng asawa mo, ma-divorce ka dyan kung saan ka bansa nakatira. Dyan, divorce kayo. Tapos, na-inlove ka uli. So, dyan, pwede kang magpakasal, pero sa Pilipinas, hindi na pwede. 'Di ba? Kaya depende sa inyo yung kung anong gusto nyo. Yan, sinagot ko lang yon. Ang nagtanong sa akin kung dapat bang ipa-register yung kasal nila sa Embassy ng Philippines, no? Depende po sa inyo yun. Ulitin ko, depende sa inyo yung kung gusto nyo or ayaw nyo. So, sana nakatulong tong itong video ko na to sa inyo. Guys, sige na guys, hindi ako makapagsalita kasi grabe ang ubo ko. Tinablan yata ako ng COVID ngayon, ng corona. Kasi ang tagal na nitong ubo ko, 7 weeks na, hindi pa rin natatanggal. Ang dami ko ng gamot. Kaya ito ngayon, nakasiklib ako. So, doon sa nagtanong sa akin, sinagot ko na sis. At sana mapanood mo tong video ko na to. And thank you for watching guys. Bye!